yung number one talaga is perseverance. Whatever the hindrances, gaano kahirap talaga, gagawin nyo kasi gusto nyong ma-team, gusto nyong maging kasama yung family nyo, gusto nyo maging mag-for good. At syempre, income talaga para ma-sustain yung family. Mapagpalaro sa ating lahat, mga totoo mga Hinday. Kaway-kaway! Ayan, partner! Sa araw po na ito, andito po kami sa Coronadal, South Cotabato, at kasama po namin ngayon ang may-ari po ng Organic Kian, si Sir Christian Castañeda. At kaway-kaway tayo, sir. Ayan. Hello! Ngayong umaga po mga idol, pag-usapan natin paano siya nagsimula dito sa kanyang organic urban farm at saka paano niya na partner, na-upgrade into farm to table business mga idol. Ayan, partner, kung quick rip, lang sa kanya, partner, sasabihin lang natin na to si Sir Christian ay isang seaman, naging fireman at ngayon farmer na, at very proud siya na i-share sa amin yung mga ideas. Kanina ang dami natin na pag-usapan, pero ngayon, sir, ano ba ang punot dulo, bakit nag-start ka ng Organic Kian? Paano ka nagsimula? Started with since nung sa Qatar pa lang, sa fireman doon, sabi ko I think I need to put up some vegetables kahit na nasa rooftop yung building namin. Then eventually do some research about hydroponics, and then ayun na ilagay namin sa rooftop. We grow a lot of vegetables doon, and then ayun, for 7 years sa Qatar, sabi ko kay Mrs. na isang flight attendant doon. I think pwede na tayong negosyo going back to Coronadal City at maipakita natin yung ating kaalaman, yung ating knowledge, ating ideas na ma-share sa Region 12. Ayun. Before the partner, galing ng story, partner, from abroad, nagbarko. Nagsiman. Fireman. Nag-fireman sa Qatar. Tapos ngayon dito na, farmer. Partner, shout out dito kay sa ATI, si Jay Auman. Ayan, tsaka si Sir Abdul. Kaway-kaway. Sir Jay. Thank you. Sir Abdul, boss Abdul. Malaki din tulong dito, sir. Yes, so of course sila yung naging una kong partner with regards sa connection with agriculture, and the DA, of course, naging learning site si Organic Kian. Ayun. So dito, partner, sir, paano nga ba, kasi ang concept mo dito, kasi if usapang organic, pwede naman tayo sa lupa, at the same time mag-spray tayo ng mga organic foliar, organic pesticides. Pero bakit dito sa inyo, sir, maliban dito sa lupa is meron pa kayo dito sa mga tabi natin? Tama. Actually, dalawang system ni Organic Kian. Hydroponics at saka si organic or naturally grown na mga vegetables. So, ayun, sabi ko, I think magandang isabay sila dalawa para at least with regards sa educational tour ng mga estudyante, ng mga visitors, they will, tawag nito, yung kita nila yung difference. Yun. So, partner, yun ang kakaiba dito. Very unique na farming dahil nga sa urban. Tapos dito sa lugar natin, halos dito sa Jensan, sa Coronadal, nag-iisa lang nitong Organic Kian. Yung mga foods kasi dito na mga ino-offer nila, yung mga superfoods, came from dito talaga sa kanilang side lang. Napakalit lang na area to, sir, no? Mga ilang square meter lang to. At saka ano yung mga tanim nyo dito nandito ngayon? This is just 1,500 square meter, and can you imagine, hindi pa buo yun. Kasi nga may natawag tayong slung doon, na itong parang resting place, and some other tawag nito yung sa resto or sa cafe. So a plot here, this side, and then dito nga may hydroponics na Kratky system, and then somewhere there may greenhouse pa with the main greenhouse. So we have lettuce, kale, tapos arugula, and then some herbs like holy basil, sweet basil, and mga mint dito. Ayun. Sa lahat ng yun, sir, ano ang pinaka makakabigay ng benepisyo maliban sa siya ay isang organic? Kumbaga ultimate or pinaka maraming benepisyo ang makukuha ang tao sa lahat ng herbs na yun at saka plants? Actually, si kale, of course. Kale is the top of the vegetables, king of vegetables. Tsaka as far as I know, talagang maraming benepisyo. All the way from sinasabi nilang cancer patients, napapagaling, and then marami na rin customers dito like tawag nito yung na ano sila
meron silang sakit, and then pagbababa ng mga blood pressure nila. So, Okay. they keep on coming back, and then talaga nag-order sila ng mga food. Yun. So, yun ang kagandahan, partner. Kasi nakakatuwa, partner, ha? Kasi most na mga farmers is nagpo-focus dun sa marami masyado, diba? Kamatis, o may mga talong, may mga sili green, iba't iba. Pero dito ngayon, sir, bakit high value crops nakikita namin dito ngayon? Puro high value crops. Yes, nung una pa lang, like, Yung pag-start nyo po. pag-start ko pa lang, no, just 400 square meters sa bahay lang. Sabi ko na I think we have to plant pa ng high valued, except sa mga pechay, mga something like that, kasi available naman yan lahat sa sa palengke or sa market. Sabi namin ni Mrs., I think we have to plant like the best of the best na mga vegetables, like wala dito, para at least matikman nila what we are eating also sa Qatar, like kale and then arugula or rocket, or we call it jerjer actually. Galing ka rin pala sa as far as I know, sa Saudi. Masarap yung jerjer. Ayun, jerjer. So, ayun, yun ang tinanim namin. And then, I keep on growing those vegetables. Talagang mahirap din sa una, kasi yung weather, hindi ko matansya kung paano siya ipapagrow. Yes, yes. So yun, challenging doon, partner. Yes. At saka, sir, alam naman natin mga idol na pag nagtanim ka ng organic is sobrang benepisyo talaga yun, partner, lalo pag healthy lifestyle. So dito, sir, paano napunta sa usapan or sa idea nyo na mag-put up ng mga kubo kung saan yung mga guests na mag-consume ng mga organic is dyan po sila mag-stay at saka mag-relax? Yes, during pandemic actually, doon namin napagtanto na kailangan namin mag-innovate, I think we have to tawag nito, mag-garden to table tayo, not just the growing or production ng mga vegetables. And eventually, ayun, na-put up natin yung cafe, and then ayun na, we made a research and development, especially sa food, especially ang wife ko, si Ella, na talagang into 5-star. Actually, yung kanyang galing siya sa Qatar Airways. Yes. So, ang mga food doon, talagang best ang pag-present. So, ayun na. Eventually, we serve the best of the best na mga vegetables namin dito. Nag-click naman, of course. Kaya pala, partner, dito, most na mga artista, yung mga band, yung politician, hindi to nag-order kasi kilalang kilala sila dito. So, biglang talagang lumobo, at saka yung market nila, naging kilala sila agad dahil doon sa kanilang quality. Nasabi nga kay Ma'am Ella na 5-star talaga yung nila, introduce nila, at saka pag-serve nila ng food nila. So, gaano ka-challenging, sir, yung pagkakaroon ng ganitong organic yan? Nung una, syempre sa marketing side, but eventually as far as tawag nito, the product that you have talagang best yung sineserve mo, yung mga product mo, then madali lang na i-market, no? Actually, the McDonald's, Corondal McDonald's are ordering right now, and some other tawag nito, yung mga restaurants dito, like the Tavern, nag-order din sila dito sa atin. So, madali lang as long as you had a good product, no? So, yun. Premium din yung pag-grow mo sa kanila, then the best, easy to market. Ayun. So, sir, mayroon kaming mga napuntahan kasi na hydroponic. So, dito, medyo hindi familiar sa atin, partner, ang ganitong forma. Tama. Paano, pwede mo bang mabigyan kami ng idea, sir? Bakit ganito? Walang dumadaloy na tubig, pero ang ganda ng halaman. This is a Kratky system. Actually, this is a low cost, no, na pagpatubo. Sige daw, kaya sige, go. Yan. Okay. No? And then, itong... Foam cut lang? Yes, and then walang foam lang makita mo. Foam? Yes, foam lang. And then this one is romaine. This is a semi-sweet romaine na seeds came from Korea, no? And then sobrang masarap siya kahit na 40 days, 50 days, pa rin siya. Hindi pa rin mapait. Okay. Wow, puting-puti kung nakita nyo. Maliit lang na foam, mga idol, oh. Maliit lang na foam sa loob. Wala siyang Coco coir. ano yan? Coir. Coco pit. Coco pit. Wala siyang coco pit. At the same time, foam lang siya, literally na foam. Pwede pa lang tumubo ito kahit sa foam lang? Yes, so ganito yung ginagawa ni organic yan. Dito na, syempre pagpatubo, medyo less less labor with regards sa
pabukal, ano pa, pag-prepare, pag-sterilize ng coco coir, pag-buffer ng coco coir, and then pag-clean ng styro cup. So medyo na-eliminate ko yun. Dati yun ang ginagawa ko, pero eventually, as tawag nito, yung research, pag-check, pag-try, and then eventually, sabi ko, nakakapagpatubo naman ako sa foam. So, best of the best. Ayan, kaya pala partner, yung ano nila, Harvestable. Okay na, yan. okay na. So, yung kanilang system dito ay makaka-less ka sa mga gastos, Yes. lalo na sa labor. So, kasi yung partner, yung cups na tinitingnan natin, medyo talagang ano din yun magastos din yun. Ito kasi, oo. Pero ito naman mas Kangkong. effective eh. So may kangkong. Upland kangkong, gusto. Oh. So as you can see, ito naman, yes. Oh, Magandang kasi ma-harvest. talagang, actually, once every other day, may kangkong din doon. We used to make it gulay-gulay, syempre. Ano Pinapalitan yan, sir? Wala naman, top up lang ng top up. Sa tubig niya? Ng nutrients, yes. nutrients? So, hayaan lang pala siya hindi mo na kailangan yung ano. Oh, then cut lang dito, and then, yun, may ulam ka na. May sabaw ka na. Okay. So yun ang uniqueness dito sa farm nila, partner. So kakaiba din yun. Sir, may nag-seminar ba kayo dito? Nagte-train? Nagbibigay ka ba mismo? Yeah, so Personal? actually, personally, by Organic yan, may training tayo on January 27, no? Ayun, so just go with our page and then ask sa page doon. And then also we have partner actually with OWA, with some other LGUs, with ATI of course, na talagang nagkakandak din sila, then ako kinukuha nila na speaker and some other mga materials nito para pagbigay sa kanilang kit, dito na rin sila kumukuha. Ayun, so naka-package pala. Yes. So ito yung mga ano niya, sir. So Pwede mo ba kaming maituro, sir? Para Tara, explain let's go. Isa ko ano yung mga tanim dito. Correct, Ayan, tama. May Let's laurel go. pala, partner. Correct. Oh, yung sa atin namatay yung laurel na binili. Tama, we have laurel, kaya tawag nito pampabango, minsan mahilig kami sa adobo, so ayan. Tapos syempre makita ng mga tao na ito pala yung laurel, dalawa yan. Ito pala yung, ang nakikita lang nila is yung dried na, may bili. ayan. Yun, also we have some seedlings for sale, pandan, Meron pang blue kaffir life, blue ternate, culantro, sweet basil. Ayan, so available dito. Tara! Dito yung parang reception nila mga idol. Yes. Na-preserve nila yung ano yung mga puno, hindi nila pinutol. Correct lang ka. Pwede na ba pang ano? Pwede na pang dinuguan. Hindi ba? KBL. KBL, oh. So we have here yung kitchen, cold kitchen, and then counter. Tara. So, ayos. Tapos Hello. pagpasok nyo dito, bawal pala yung dalhin yung sinila. Hindi, okay lang. Ha? Tara, kaway-kaway! Okay, gawin. Oh, mas mamlayan. Sinik and then tala. Yan. Sila una makikita pagpasok. Organic yan by Urban Farm. Ayan, tapos dito meron ding ano. Correct. Light lang to, sir. Dito. Light lang, we have this indoor kumbaga na hydroponics just to showcase actually. And then eventually sa mga offices, I want to offer this one sa mga LGUs and even the department heads, lagyan ko nito. No, actually ito naman yung microgreens naman. We are offering this one sa aming mga food. Yan. Ito na. Gupit lang. Correct, gupit-gupit lang. Tapos Microgreens. salad. Yes. Yan, microgreens. Yun, yung isa, ano yun? This is pea. Ito, Similia naman yan. similya pero pwedeng kakain pa rin. Sa salad. Microgreens sa salad. Tapos ito naman yung chard, gupit lang din, arugula, and then sunflower, pwedeng microgreens sa Sir Kian, Sir. bigyan mo kami ng idea kung magkano ang setup ng ganito. Actually, hindi ko pa na-costing. This is my first na setup. Pero, sige lang, probably the department heads, kung order sila or hindi lalagyan natin ng hindi naman ganun kamahalan, Okay. Sir Ken. Ito siya, dilig-dilig lang. Dilig lang. Actually, sa baba, yan. So, Okay. then, Meron pala sa baba. in just 10 days, Pwede na. sir, pwede na siyang cut. Yan. Okay. Akala ko mga planting materials. Hindi pala. So, ito din may mga coffee, Coffee products, we have partners actually from other farmers, no? Like the Chief Farms, the Bios Dynamis, sa ano nila, sa tawag nito, colored rice. Yan. Coco sugar, partner. Oh. Chief Farms, coming from So, Chief ano to? Farms. Support? Kailan nag-start ang organic yan?
Ilang years na siya ngayon? Nung we came back from Qatar, no, for good last 2017. And then naging learning site siya for agriculture 2018. And then just 400 square meter actually, yun nga yung kwento ko kanina. Eventually, January 2020 to be exact, itong cafe, itong garden na to, nag-open. Yan. So, honestly, this one is just, this coming January, 4 years pa lang. 4 years. Tara, Pero tayo. grabe, gaano nakalaki yung organic yan ngayon siya after pag-start nyo? This is 1,500 square meter. Talagang nami-maintain lang siya through, syempre sa garden staff namin, si James and then si Richard, with all the, tawag nito, na mga system na ginawa namin dito for 4 years, syempre para easier na lang para sa amin at sa kanila. Ayun, parang keep like this lang probably siguro. Pero partner sa 4 years partner, ibang level na yung organic yan. Paano nyo yung ginawa, sir? Ano ang technique? Meron bang technique? Itatanong ko muna sana to. Ayun, Silver Food. Sige, together with tawag nito, merong mga Himalayan salt, may flaxseed, may chia seed. Product nyo to, sir? Yes, pero like we pack it like repack. Pero may nakalagay din na powdered kale, which is our product. Yan. Okay. So kumbaga yung harvest namin tawag ito, pinapa-dry namin, then process, yes. Value added sa kanila. Correct. Herbs to or chia ba or Seeds sa ito sir, yan. Chia. May quinoa din sa loob, just like rice, ito siya. And then chia seeds, ilalagay mo lang sa mga drinks mo. Tapos yun, ganun sa digestions, ganun. Itong flaxseed, sir, para sa ano yan siya ginagamit? Actually, pwede rin siya sa ilagay mo sa oatmeal mo, sa mga drinks mo rin, and then pwede rin siyang i-grind. Yan. Alright. Pwede good lang din sa Sa mga gustong pumunta dito, yan, maraming available sila for healthy health conscious mga person. Tama. Pumunta sila dito kasi meron sila dito mga fresh tsaka merong din produce na. Correct. Like Dito tayo. powdered kale. Pasyal tayo dito. Superfood. Yan, dito. So, yan. Balik tayo dun, sir, kung paano ang technique ba talaga kasi 4 years pa lang ano ba ang ginawa nyo? Bakit ganito nakaganda at kalaki yung yung ayun. yan? Actually, I would say dito tayo sipag at tiyaga nang nag-umpisa kami, disiplina lang para sa part ko na like wake up in the morning, check the vegetables, and also the determination na para yung vision namin mapalago, atong organic yan, mapalago din. And number 1 talaga is the perseverance. Yun ang sinasabi ko sa mga trainees ko sometimes. Like gaano kahirap, gaano ka tindi yung init, gaano kahirap, ganon. Na talagang padayon lang, patuloy lang, kumbaga. Yan, sa walang, hindi naman siguro maging successful pag wala yung tatlo na yon or yung isa talaga, perseverance talaga. Ayan. Partner, dito tayo dati. Yun. Kubo. First natin napunta. Yes, first natin napunta. At saka, So they can chill actually, chill, na makita nila yung garden. Yeah. Pero dapat iwan mo yung slipper. Yan. Hindi mo iwan, dito ka lang upo. Sir, sino ang gumawa ng design nito? Parang A-house kasi Yan, A-house. We call it A-house. Medyo unique siya ngayon Correct. Siyempre, research din na para makita nito, then pinagawa lang din namin. Unang-una, isa lang siya, and then eventually, we made like this, apat na. Yan. So, very unique no. So, mga ngayon, medyo modern na yun sa Palaya Shrimp Farm, yung napuntahan namin. Tapos may mga may mga pinto. Yes. Yan. Tapos meron ng infinity pool. Talaga. ito tayong mabango partner o mabango. Mint. Okay. Tara, so actually nakita niyo dito puro kale mint dito, and then peppermint din, and then sweet Aztec. Actually, itong mga products na to talagang ginagamit sa cafe. Pwede ito makatikim, sir? Yes, pwede. Pwede tayo Tara. makatikim. Pero favorite ko talaga syempre si spearmint. Pero ito, ano talaga to, organic? Yeah, so naturally grown. We have this concoction like the imas talaga. And then the kelp na. Commercially, I bought na lang talaga si kelp na para panghalo. At saka, yun, dinidilig din. So ito ginagamit nyo sa sweet, sir? Sweet Aztec, ano tawag niya? Sweet Aztec.
Tikman nyo, Sir Ken, talagang matamis, yes. Kasi hindi ko Dami hindi ko mapapatubo yung ano, yung matamis. Parang ano siya pre, yung isa, ano nga tawag doon? May isang ano ganito eh. ano ngayon yung ano? Din. Nakalimutan ko. May isa din ito. Matamis na matamis ano din. siya, mint. Si ano ngayon, yung sobrang matamis. Kaso I can't grow it here, talagang sa highland lang yun siya. And then ito, talagang the best Matamis siya, na ang ganda. Nagbebenta kayo sir ng mga ganito? Cuttings yes, or ano? cuttings or uproot. Naubusan lang kasi ng seedlings na binibenta. Ayan. Ay, ito yung pantira nyo sa white flies din, sir. Correct, oo. Insects. Sige, Nabibili ayoko sa... yung talagang nasa-spray. That's quite expensive. Then, na-research ko rin, pwede pala yung yellow lang na sticker or even... Super net. Hindi na ako, sir, kasi mahal. Sa part ko naman, like, spray ko lang ng ng yellow na paint. And then, merong, ano tawag nito, yung petroleum jelly. Oo. Yun. Mas makasave yun. Tandaan nyo yun ha. Ito ha. Petroleum jelly. Ito tapos yellow paint tapos petroleum jelly. Yes, so ito siyang mas, Ito. ito siya. So Yellow very, yellow paint. Didikit pa to? Actually, Wala need na lagyan ulit ng petroleum jelly. Tapos ito mga insect na yan. Actually, halos ubos na pero talagang punong-puno to sila. In this case pa, sir, no, hindi dumidikit o hindi ko namamatay yung mga fruit fly. Although kasi wala naman akong fruit, so hindi ko sila kailangang anuhin. You know, i-trap or talagang eliminate. Yes. So no need. No need So, sa white flies, aphids, correct. something ano yan, alibangbang. Well, sila yung yung Pero kailangan ko. pwede ba ito kainin na fresh? Yes, pwede. This one is Scotch Blue Kale, no? Anong gagawin sir? Ito kainin lang to. Pero sa lower leaf siya. Lower lip. Unfortunately, talagang natanggalan na to, so we need to Mag-grow pa siya, makabuelo. tama, mag-iwan ng 8 or 10 leaves dito para to get some sunlight, then photosynthesis, makagrow siya dito. Yun naman, doon siya medyo kailangan ng i-harvestan. Puro kale pala dito, no? Yes, Curly kale. curly kale, Tuscan kale. Tuscan kale. Yan. Ganito sir, Kale, sobrang kale. taas na. Mga ilang months na to? This one is just 5 months. Uy, Possible matagal na pala. tataas pa sa atin to? Yes, pero syempre, hindi nila kaya. So, talagang ang productivity naman, hindi naman ganun kaganda na. So, I need to change after 7 to 10 months or 8 months, 10 months, change na ako. Change na. Katulad doon, meron ng mga bata. No, Parang ganyan, meron na. correct, oo. Ayun. Okay. So tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Full round to sir, tuloy-tuloy. Correct, oo. Ito yung mabango partner na nilagay sa tiyan. Oo. Ayun. Mint din yan. Pwede rin, this is choco, I think choco mint. May nilagay lang ni na staff. Ano ang mga challenging part sa pagkakaroon ng ganito? Ano ba yung tingin mo is Tama. nagkaroon ka ng point na parang gusto mo na mag-stop? Mayroon bang ganun? One time talagang na fungus. During that time, talagang tag-ulan 'yon. Ayoko naman talagang mag-spray ng fungicide talaga, no, to eliminate. So dandahan, ang nilagay ko lang aywan ko anong concoction 'yon. I think neem. And then ayun na, pero siyempre talagang tanggal yung may sakit, and then ingat lang sa paghawak, parang ganon. And then eventually talagang nung nagtag-init, talagang nag-grow lang naman din sila. So on my part, let's say for example, hindi ako nagsispray, patay siya, okay lang din, you know, tanggal yun siya. Continuously nagsusow ako ng kale para lang mapapalit doon, ma-replace siya, no. So yun. Yun ang pinaka-challenging, yung fungus na yun. Fungus, and then siyempre tag-init pa, isa din yun, no. As you can see, talagang nagdidilig yung friend ko ng staff ko, si James, ng ng tap water, no. So wala akong magagawa doon. I don't have any rainwater na reserve na supply ko. Kasi ubos na talaga for 3 months, walang ulan dito. Isa din yun. Partner, ang kagandahan, partner, yung mga kasama niya dito, partner, parang kakaibigan niya lang. Correct. Ilan lahat dito, sir, yung mga kasamahan mo? 3 sila. Yun, 3 sila. farm. Sa farm? Yes, sa farm, no. Tapos sa Sa resto mo, sa ano?
10 sila. 10. Oh. Ganun 13. karami? Ganun karami. Madami pala. Ang dami pala masyado. Ayun. Pero- Tapos, syempre, naka-systematic na sila, especially sa farm ko. So, parang sa part ko at saka sa part nila, hindi na mahirap. Kasi may SOP, may mga ganun. Oo. May mga TTDs, we call it TTDs, things to do na sila kaagad, every day. Yan. Ayun. So dito partner, na-share nga ni Sir kanina na ito pala is may mga special soil pala yung mga bawat plants. Tama. Ayun o. Ano ang idea dito, Sir? Eto lahat talagang hindi na ako nag-cross or ano tawag nito, nagpapalit ng tanim, puro na lang kale or sometimes like herbs. So in this case, talagang nilalagyan ko na lang ng amendments like pagkatapos nito probably I have to put some compost or manure, rabbit manure o cow manure dyan. And then some carbonized rice hull, talagang binibili ko na lang, hindi na ako na gumagawa, no? Ayun, so talagang nakakapag-condition naman ng soil. So, importante talaga sir, yung fundamental niya is specific dapat yung tanim mo sa soil mo. Ganun ba? On my part, parang hindi. Talagang I found it like once or quarterly, nagdadagdag ako ng compost or talagang manure or any concoctions na dinidilig. So okay naman siya, nako-condition naman. So, nagbo-work siya. Nag-work siya, so okay lang. Iba't ibang diskarte, iba't ibang technique talaga para sa farm. At least dito hindi siya ma-diffuse or mawala yung lupa mo kasi naka-hollow blocks na siya. Correct, isa din yun siya sa mga na-learn ko nung nag-aaral ako sa organic agriculture, no, by TESDA. So isa yun sa mga partner ko, nagbigay talaga ng knowledge, ng idea sa akin through TESDA. So in this case, sa part ng iba dyan na kumbaga may time sila, they can get any skills from TESDA actually. No, Pwede sila pumunta, lumapit. yes, so sa kanilang lugar, sa kanilang mga probinsya, no. So in my part, gusto ko talagang organic agriculture. Sa iba naman yung vegetable production, meron din yun. So, yun. Depende. Ayan, so partner, punta tayo dito kasi dito ang pinakamalamig na area. Ang ganda. Tsaka ikutin natin yung hydroponics para makita nyo. Sige, Kasi may later. mga technique sila doon na ginawa ng pisay. Oh, Pisay, sige. Titingnan Sige. natin. Kasi ito naka-greenhouse, Naka-net lang. Oh. So ito naman, this is Tuscan kale. Talagang maganda siya sa init na, kayang-kaya niya. So, tapos siyempre alaga lang with all the mist siya sometimes. Then everyday talagang dilig din, alagaan mo sila. Again with the soil amendments talaga din na para sa kanlidad nila. Then it can grow like this. Grabe, So, no? siya sobrang ganda. Ito kahapon, naulanan. Isa din yun. Tama. Talagang pa El Nino yan, kaya tingnan nyo yung kasama ni dyan, no, ni Sir. Paano na lang. Ayan. Dito ginaganap yung mga seminars and trainings. May mga events dito. May mga events, Ayan. no? Dito. So, Ang ganda. talagang, ayun, with partner with OWA, no? Dole and OWA, they are really, nagandahan sila dito sa ano nito, sa place nito. Punta tayo doon. Ayan. Kahit ako din naman, ang ganda. Partner, malamig dito. At saka dito doon, nagpupunta sila Gov eh. Yes. Partner, ang pinakamaganda dito partner, bawal magdala ng chinilas. Pero kung ako sa inyo, tingnan nyo itong dadalhin ko. Huwag muna kayo dyan magano. Ito na yung pagkain nila. Ano tawag dito sir? Quesadilla. Quesadilla. Huwag kayo dyan. Huwag Sige mag-cheer lang. tayo. Cheers sa'yo. O, sige. Pero masarap. Maubos ba natin to? Ito yung Yes. mga food nila na siniserve. Sarap. Daming mga Quesadilla. Yes, or quesadilla. Ayan. quesadilla. Alright. Ako dalhin ko na sa So, akin. sige, go Punta tayo sa hydroponics. Tara. Oh. Sir, sino nag-design nito? Maganda talaga siya, sir. Ang place na to talagang well-planned din, sir, no? Well-planned. Talagang, sa part nyo naman, if you want to make something like sa farm nyo na pagandahin and organize, drawing pa lang doon na makikita nyo kagad eh. Dapat ma-visualize nyo rin. Dito yung entrance, dito yung place, dito yung plot, mga ganon. So, yun siya mga tips lang din sa kanila. So, you have to start with drawing, with planning, and then, of course, do it kagad. Ayun. So, Ganda. Lamig ng lugar dito maganda partner. Kasi may mga pa oh. Kamera pa yung sa taas oh. Yan, pwede tayo mag-visit mga idol dito sa hydroponics. Tara. Sir, gaano ka
kagastos mag-start ng ganito? Kasi dandahan lang naman to, no? Again nga, yung I started with 400 square meter, start with a kawayan na greenhouse, pero I want iba talagang, kung may budget lang din naman, talagang need kaagad na, no? Still na kaagad yung greenhouse nila. In just 3 to 4 years kasi talagang mag-dilapidate talaga yung kawayan. Totoo. So yun ang maintenance dito? Yes, pero talagang nag-steal na ako with the greenhouse. Ayun. Para matagal. Siyempre, kung may budget, dandahan lang din. Kung yung sabihin natin magkano to lahat, hindi naman to dandahan lang din. Area 1, Area 2, Area 3, pag may budget na at saka alam mong yung paglalagyan mo ng project na ganon, i-income. So okay lang din na gawin mo kaagad. Kasi babalik naman. Balik na naman. So yun ang susundin. Dito tayo sa Ay, meron pa pala hydroponics sa likod. Tama, doon tayo, sir. Sir, yung ano ito, yan sa loob. Dito tayo. So this one is Lunti House. They call it Lunti House yung mga kids, no? Si Sed, si Cedric, si Uno, and then si AK na kanilang project to. So this project, itong tara. Mga high school. Yes. Science High School. Philippine Science High School. Pisay. Tara, ayan. Matatalino yung mga estudyante dyan, pre. Yan. So through that sensor nila, no, based din sa aking inputs, no. Let's say, for example, dyan, every 30 minutes they have to check yung tawag nito yung sensing niya, pag sensor niya. Yan. Yeah, ito, every 30 minutes, then pag ma-find out niya na talagang kailangan niya mag-miss or not good or mainit, mag-miss lang siya ng 1 minute, and then yung fan mag-aandar for 5 minutes. Okay. Then Automatic na rin kasama fan? yes, stop na rin siya. Then every 30 minutes check. Okay. So dito yung mist lalabas? Yes, sir. Yan. Saan nabibili yan, sir? Wala pa. This is just a prototype sa kanila. Sila gumawa? Sila mismo. Ay, yung mga bata na yan? Yes, imagine, Matatalino, no? sobrang talino talaga. Yeah. So, By Pisay. automatic sipin mo yan? Pero High just school pa like just prototype, kung in terms sa safety talagang hindi pa masyadong pero gagawan nila ng enclosure na para maging safe talaga. Ayun. Pero ito, sir, itong ganito mga tube na ganyan. Ayun na, online, but I get this one from my friend din, no. Tapos ito sa pag-grow nito talagang low cost lang din. This is just Kratky. No, mamaya we'll see the NFT doon. From here, sir, ilang days bago siya maka-harvest? Just 35 days, Same no? lang ba kahit green or ganito? Correct, Pero si Sanadu, si Romaine, no, talagang nang 40 days ako sa kanya. Ito naman, as you can see, puting-puti. This just 30 days, pwede na. Kumbaga ganon. Yan. Sir Kian, nagbibenta kayo ng ganito or sa inyo lang talaga to? Benta rin, pwede. Benta din? Yes, benta. All the greens here, talagang from kale, from lettuces, from herbs, talagang nagbibenta si organic yan. Sobrang linis partner, kahit yung tubig, sobrang linis din. Kasi Tapos siya, wala foam yung, lang, kita nyo. Hindi pala siya malunod, sir. Pag Yes, ganyan. tama. Yeah. Tapos kasi may water leveling din. Let's say half lang din dito. Okay. So kasi yung iba, pag nasobrahan, baka malunod daw. Correct, or syempre malunod, malumos. Pero kasi pag ma-explain ni sir, baka medyo matagal-tagal na, mas maganda attend na lang sa 27. Correct, tama yan. No? So, ayun, just message the page. Talagang, Ano yung setup dito, sir? Ayun na, sige. Ito na yun, no? I think just prototype, pero talagang nilagay pa lang namin na ganito. Pero eventually, probably, talagang magkaroon na ng tank, magkaroon ng maayos na ganito. It's not like this kasi not that safe, no, masyado. Tapos ito auto stop na ng tank niya paglagay. Tulad niyan, ito talagang manually pa na nilagay nilang water. No, this is for the mist. Pero sa sunod maglagay ako ng parang yung floater. Yes. Yung floater para Auto auto-stop na kaagad. Tapos sige-sige lang. Yun. Galing na. Pero bata pa, high school pa lang nagawa nito. Nilagyan ng ano nga to, tawag dito? Para ma-close open na siya, Ayos, Yes, talagang talagang mamaya pa siguro, sayang hindi natin na-test. So dito, another greenhouse din dyan. Yes, so pero doon tayo daan. Tara. Sa daan sa kabila. Sige. Alright, sige. This is a project of
DOST actually, in partnership with DOST, sa setup program nila. Wow. Small Entrepreneur Technology program nila. Yung upgrading program. So basically, if you have may business ka na maliit, then gustong mag-upgrade, mag-apply ka sa kanila ng this is loan pero zero interest. Yan. So sa technology, pagandahin nila if you have, let's say for example, welding, may baking, ano ka. So machines, bibilhin nila yon, no? Tsaka ilo-loan mo, tapos zero interest. On my part, talagang eto, ginawa ko. In-upgrade ko yung simple system ko na DIY noon, pero eto, ginawa ko na ganito. Wow. Tingnan natin. Tara. Direta. B1 entrance. Oh, B1 entrance. Double door. Or anti-room, we call it anti-room, sir. Security. O, biosecurity. Bawal magsapatos. Okay naman, say, pwede na. Pwede Wala na. ito, sir. Okay lang sa ano. Ito naman, as you can see, maraming boxes, talagang sobrang dami. This order or talagang merong sa DSWD naman, yung package, may greenhouse, may hydroponic system at gagawin namin by next week. Magkano, sir? Magkano ganito? Ang kit niya 900 actually yung kit. Okay. The box itself 450. Okay. Pero kung kit na, ayan, So buo na for 900. Ilan yung laman nito ng ilang butas? Yan, 14. 14 na butas. 14 na butas. Siguro yan, sir, no? Oh, matagal. Oh, depende lang kung hindi sila marunong mag-care. So talagang napunit or masira, crack. Tara. Bili na lang tayo. Sige, okay lang. Oh, yun. Okay na. Ito pwede din na styro lang ang sa taas. Correct, no? So, this is another system. This is just crack kit pero pinalaki lang. No, ayan. Styro lang sa taas. O, tingnan niyo po mga ito, no? Yan. So, hindi na bago to. Talaga marami din ang gumagawa nito. Ayan. Wow. So ano to, parang budget meal na napakaganda. Correct, no? Without pump. Crack kit din siya pero pinalaki lang. Ito naman, so we have here, tawag nito NFT. NFT naman. Okay. So again, as you can see, talagang with all the pump and all. So yun nga ang sabi ko kanina na naka-individual siya yung aking, ano tawag nito? Itong tank. So sige, doon tayo. NFT siya pero foam pa rin mga idol. Oh, foam pa rin. Oh? Ayos Pero mas effective, sir, sa iyo dito. Nakatry ka na ba yung cups? Nakatry ka dati? Yes, nakatry ko dati. Effective din, of course, you know. As long as talagang nag-grow yung plants nyo. Good temperature lang, control temperature. Ito, may mist din to. Maganda yung ECPH nyo, nutrients nyo. It will grow, no? Basically, kung kahit maganda yung system mo, pero mali yung mga nutrients mo, hindi tama yung ECPH, sobrang init talaga, so talagang it will affect talaga. Ang daming factors talaga. Ano ba ang tamang temperature sa ganitong system? Sa akin lang, talagang mas ma-lower pa dapat no? Pero in this case, we have 50% na shade, and then may mist siya every 30 minutes din dito. No, naka-timer lang, no? Not fully automated pa, talagang integrate pa yung ginawa ni Pisay dito sa bigger greenhouse. Okay. So at least merong system. Correct, no? Maganda dito, ito na gusto ko tong foam. Correct, So pinalaki lang, sir, no? Parang siya, mabilis lang siya sundan, no? At saka hindi ganun kaliborious kasi sa foam lang, sir, ilalagay mo na yung buto ba ang nilalagay dyan? Sige, doon tayo. Dito tayo. Doon sa kabila. I-explain ni sir. Buto ba or natumubo na? So iba. Yan. Yan. NFT. So as you can see, naka-NFT rin. Meron doon, ito naka-box. Eventually talagang mapuno to ng NFT dito. Tatanggalin din to. Noong napuntahan namin, sir, galing nang sa system niya pag ganyan, sa gitna tapos paalan. Tama, no? Parang ganun. Hindi masayang yung space. Correct. Although sa akin, talagang kinumpute ko na halos the same lang din with regards sa space ko, sa spacing ko. So, it's just fine, no? Sige, dito lang tayo. Ito ka lang. So, ito yung mga crack key ba yung tawag doon, sir? Crack key. Crack key. Ito yung yung foam na may ano yan?
Seedlings. Seedlings niya. So, talagang sinoto ng January 12. Dito lang siya So, ilalagay? after a week, yan na. Dito lang siya ilalagag yung buto, sir? Yes, so. Tutubo na siya dito? Tutubo na. 100%, no? Oh. Hoy. Ang galing ah. Oh, 100%. Tapos ginupit-gupit lang to na foam. Hindi na, merong benta talaga na ganito. Actually, sa organic yan, nagbebenta rin. Ay, okay. Ito sir, hanggang sa lumaki na siya, dyan na siya. Hindi pa. 10 to 12 days, 13 days, tatransfer na siya sa cup. Sa ito mismo naka ano. Yes, so yan mismo, naka-foam. So dyan na sa talaga lalaki sa foam na yan. Yes, tama. Oh, ayos. ah. Hindi na ma-stress pre. Oo, Yan, hindi na talaga diretso siya na. ma-stress. Hindi na ma-stress. Exactly. Diyan na siya. Until harvest na. Until harvest na. Yes, sa foam. Ma-recycle pa yung foam, sir. Hindi na. Diretso na. Kasi malaki ng ugat. Hindi ka naman kasi ng foam parang hindi ka nag 1 inch square. Hindi nga, no? 1 by 1. 1 inch ba? 1 by 1. 1 by 1. Ayun. So ito naman, ginagawa pa. Ayan. And eventually dito rin meron. No. Ayos. So ayos ah. Ito, sir, para sa ano ito, sir? Actually, sige. Dati ito, naka Japanese cucumber. As you can see, meron dito Japanese cucumber. Correct, no? Tsaka yung cherry tomato. Naging successful naman din ako. Unfortunately, sa market-wise, mukhang hindi siya ganun. Alanganin. Kasi Oo. Although okay lang naman din, pero mukhang hindi siya ang return para sa part ko dito sa lugar. Pero I know sa ibang lugar talagang expensive tsaka maganda yung market doon, tsaka yung pagbentahin. So, ayan. Dati, pero ano lang pala, no? Styro. Wala pa Styro lang nakahukay sa ilalim. correct, oo. So, independently, I can clean this one, no? I can, tawag nito, remove or stop, no? Tapos, yung cleaning ko pa, sir, actually, sige, dito ka. Kung baga, tatanggalin natin itong isang system na to, I can pinuput it outside. Sige, kung baga, iangat mo. Oh, sige, kumbaga, tanggalin natin. Oh, sige, I can go na. Tapos ibalik natin. Oh, ganin. Oh, bilis lang. Oh. Yan. Kasi ano, parang ganito na talaga siya design. Design. Design na to sir. Ikaw mismo nagkuha na. Hindi naman, pero as I do some research, observation, mga ganon, anong diskarte para sa hindi masyadong laborious, hindi masyadong complicated. Yan. So sa part nila, sa part ko, talaga hindi na ako nag-power spray. Kasi power spray yung ano nila, tapos hindi matanggal. Power spray pala din yun? Yung kasi hindi na yung PVC or yung tawag nito. Sa floor sir no, nakatrap. Ano tawag dito? Weed matting, Weed matting. Oh, weed yung parang mga hindi trapal. Hindi trapal, pang weed matting talaga. So matagalan to. Medyo, pero after 5 years probably ipapalitan. Dito sa compacted soil to. Tapos nilagay lang. So maganda no. Talaga malinis. So Tapos, ito yung advantage pag nagbili kayo sa mga hydroponics tulad dito sa organic yan. Yan, so Kasi safe, tapos malinis, tapos organic, tapos mabait pa yung mga dito. Yan talagang Thank you, of course, no. Yes. Masarap yung mga ano nila partner na si serve. Pwede ba kami ano pa? sige, tara kain tayo pagkatapos nito syempre. Fresh at saka syempre salad yan. Tikman natin yung salad para tara. masabi natin kung may kwento naman tayo. Alright. Sige, antay tayo. Okay, so saan tayo after nito sir? Meron pa tayong puntahan. Wala na. That's okay. So this is it. So dito na. So importante po 'yun. Nakuha niyo yung mga diskarte ni Sir Kian kasi isipin niyo kung kayo nag-abroad, kung kayo doon sa ibang bansa, mahirap. Bakit mahirap? Bakit umalis na kayo doon, sir? Yes. I would say hindi rin mahirap, no. Yes, mahirap doon, pero we're here actually with our family, with our friends. Talagang nagagawa natin yung gusto natin at saka happy talaga na, nandito ako ngayon sa inyo, like sharing. Thank you. So yung partner, maraming nakaka-relate na mga OFW natin. So, usually kasi ang trabaho kaya naman talaga sa abroad. Siyempre, me myself, isang OFW din more than 4 years, ang pinakapagod doon, kasamahan mong ibang lahi. Ayun. Kasi mayroon talagang Huwag ka na magpunta Oo, ganun. Totoo. Hindi naman sinasabi natin ng mga nationalities, pero ganon talaga usually marami. Oo. So yun ang pinaka-challenging. So at least pag nasa abroad sila, kagaya ni Sir Kian,
kagaya ng wife niya, no, nag-ipon, Correct. hanap ng pwedeng possible na source of income na makapag-sustain sa inyo. Correct. Ko na kayo. Tama. Kasi importante na tuloy-tuloy pa rin yung kita nyo kasi yun ang magpapabuhay sa inyo. Oh, syempre. Huwag na tayo mag-ano kasi kailangan din natin talaga Correct, ng sustainability. Yung pera na sinasabi, Correct. yung income natin daily. So, para tuloy-tuloy yung buhay natin. Correct. So, kagaya ni Sir Kian, yan, dito sa Organic Kian sa Coronadal City, ito yung naisip nilang sustainable na income na magpapatuloy sa kanila Tama. sa mga gastusin, sa mga gala, di ba? Correct. Sa mga expenses, no? So, Pero aside from that, sir, no, aside from that, talagang what we want talaga is to inspire, no, other people, talagang educate them eating healthy, Totoo. no, tsaka yun nga, yung kumbaga, aside from that, marami kami natutulungan with regards sa naging successful din sila sa pagiging hydroponic, paggawa ng hydroponics. And actually, talagang mga growers ko na sila ay hindi na sila nahihirapan sa market kasi binibili ko sa kanila. ayun. So, meron palang ibang growers. Yun ang Correct. maganda. So, Yes. nag-expand. The same time, Correct. organic at saka livelihood na rin yun sa kanila. Correct, Oo, correct. So, yun. Sir Kian, baka may mga advice ka pa sa kagaya mong naging abroad, no? Nag-retire as a seaman and then nag-farming. Naging to farming. So, Sige, actually, marami na ako na-inspire din sa kasamahan ko sa Qatar. At saka, actually, naging farmer din sila, no? Like yung friend ko, si Jello pala, yung organikong Pinoy Organico. Talagang yung isa din, si Iron Farm. Actually, yung Iron Farm, yung kanyang farm na, taka, is really successful. So, actually, it's not late para pa sa inyo to go home for good. Yes. At saka talagang, ang sa akin lang talaga, well-planned talaga. Yung passion nyo, gawin nyo. And then, yun nga, yung number one talaga is perseverance. Whatever the hindrances, gaano kahirap talaga, gagawin nyo kasi gusto nyong ma-team, gusto nyong maging kasama yung family nyo, gusto nyo maging mag-for good. At syempre, income talaga para masustain yung family nyo. Ayun. So mga idol, huwag nyo mga pong antayin na mag-age 60 kayo bago mag-retire. So kung gusto nyo po ng stable or sustainable income na malapit sa pamilya, hindi po kayo sa ibang bansa, pwede na po kayo into farming. Some people kasi into business. Correct. So kung peace of mind, meron din namang peace of mind sa business pero more on stress. Tama ba, sir? Pwede rin. Compare sa Pero farming. ganun talaga, hindi talaga may iwasan yun, no? Pero ang sa akin lang, you have to have your own system talaga para iwas sa stress. Sundin lang talaga nila yung system na ginawa nyo. And what else pa? Sa business din to. Actually, this is agripreneur, agribusiness. So, we are here doing ang business actually. Sa'yo din. So, I'm your avid fan sa Bioflock ba yun sa'yo? Yes. No, I'm parang gusto ko nga sana maggawa din pero sabi ko parang alangan naman mag-shift na naman ako. Ito muna. Ayun. So habang bata pa mga idol, at saka kaya nyo po, pwede nyo na pong gawin kung ano yung passion, kung saan po kayo passionate. Kung farming ba or ano ba yung tumatakbo sa isip nyo na pwede nating makunan ng sustainable income. Tama. So, yan mga totoong mga hinday. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa kay Sir Kian. Thank you din. Thank you so much. Very welcome kami dito. Welcome pa ba kami? Yeah, so syempre naman, just let me know pag dito kayo talagang coffee, healthy juices, talagang it's on me. Yan, sabi nyo yun sa camera yun. Pero thank you din kay Sir JL Oman, no, na first time namin nakapunta ni partner dito. Dinala tayo dito. Matagal na. So, pala, and yun pala, thank you din Shoutout pala, shoutout kay Sir JL, no, tsaka kay Boss Abdul ng ATI, and of course kay Sir Naif pala sa DOST, sa partner namin, and then with the OWA and other agencies, no. Thank you so much sa inyo. ayan. Yes. So, yan, maraming salamat sa inyo mga totoong mga hinday. Please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, kagaya ni Sir Kian, no, mapupunta namin yung farm nyo. Ayan, so mga idol, Luzon, Visayas, Mindanao, mga idol, naikot na po namin, kakabalik namin ni partner from Luzon. So, lahat ng mga diskarte, inspiring story natin, mga farm hero, mga idol, at saka yung techniques nila sa farm, fini-feature po namin, may share sa inyo. Depende na po sa inyo kung susundin nyo. Maybe, magiging isa din kayong isang successful farmer. Kung nagustuhan niyo yung ating video, please like naman po mga idol, i-share para marami pong makapanood. Ayan, tandaan nyo po, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. Pag sinunod nyo yung mga diskarte nila, posible, yun din na magiging resulta. Mula yan dito sa Coronadal City, sa Organic Kian. Kasama natin yan si Sir Christian Castañeda. Maraming salamat. Kaway-kaway, mga totoong mga hinday. Yes, happy farming. Bye-bye!